Jr. daw ay pinandidirihan ng mga world leaders. Kita naman natin kung paano itong iniiwasan sa sa APEC Summit. Sa muna, sa ASEAN Summit in Malaysia. Ayaw talagang magpa-pictures. Baka yun ang dahilan, no? Kaya wala siya sa picture. Hindi kaya nilansi rin siya, nilinlang din siya. Mamaya pa yun, mag-ano ka muna, mag-bio break ka muna. Ang iwi naman, lumabas at baka gumamit din siya ng bebe powder, di ba? Kasi oily na siya eh. So, habang nagba-bio break ang iwi, minsan nagpapapicture, nagawa ka na yung mga ASEAN leaders. Paano nangyari, no? Iniiwasan talaga si Iwi. And then yung APEC Summit nga, wala siyang meeting with Xi, wala siyang meeting with Trump, hindi siya kasama sa meeting ng dalawang malalaking leaders na yan. So, parang iniiwasan si Iwi. Diyos ko po, kaluluwa. Alam nyo, kailangan ng mabago rin talaga na siguro ang uri ng government sa Pilipinas or whatever. Kasi kung ganyan, napalit tayo ng leader every 6 years, tapos imbes na maparusahan kung bulok yung leader or maalis, total may pamalit naman, ay natatapos talaga ang 6 years. Every 6 years na lang ba tayong mapapahiya? And then another 6 years, kung may uupong matino, saka tayo ma-appreciate ng ibang bansa, ganun ba yun? Ang pangit. Hindi ba pwedeng i-re-elect kapag mabuting leader? Let's say, katulad ni Tatay Digong, di ba? Kung pwede lang sa Pilipinas na 2 terms, kailangan baguhin yung ating constitution, mga ate at kuya. Pero so far, wala tayong tiwala na baguhin yan under sa pamumuno ni Ngiwi dahil alam natin na kakalikutin nila yan in favor of them. Right? So, yeah. And then maybe magawan din ng paraan na hindi madaya ang election. Unfair yun, mga ate at kuya. Again, sacred po ang boto natin. Iisa lang ang boto natin. Hindi yan dapat dinadaya, dapat nabibilang yan ng tama. Para ka bumoto, pipila ka, gigising ng maaga, maliligo, whatever, magiging maingat ka sa pagkukulay niyan. You have to make sure na ang boto mo ay mabibilang, di ba, maikakast mo ng tama ang boto mo. Kapag sa Pilipinas pa nga po, hindi ka nakaboto ng 2 beses, tanggal ka sa listahan. Reinstate ba ang tawag dyan or kung ano man, magpapalista ka ulit mga ate at kuya para lang makaboto. Kasi syempre gusto mo, di ba, manalo yung susuportahan mo tapos babalahurain lang yung boto mo. So, paano may iwasan na madaya ang eleksyon? Dahil sa pakiramdam natin, itong nakaraang Mayo, dinaya. At kakaba tayo ngayon, baka yung 2028, madaya ng mas malala. Lalo't mas malaking elections yun, national. So, kung ang uupo din lang naman ay makikinabang sa dayaan, alam na natin yan na hindi mabuting leader. And then ang epekto niyan, napapahiya ang bansa natin. At ngayon nga po, napaka-pathetic ni Ngiwi. Nakikiusap siya na na mag-invest naman kayo. Para bang meron siyang paninda, nakakanin na hindi masarap. Tapos, nakikiusap siya sa mga pupunta niya, bili na kayo, dali, bili na kayo. Kayo naman ay may kakayahang bumili. Hindi niya masabing masarap yung kanyang paninda. Kasi hindi niya pwedeng maipagmalaki ang Pilipinas na, anak ko, pag kayo nagnegosyo sa Pilipinas, yayaman kayo, ang daing consumers sa Pilipinas. May purchasing power ang mga Pinoy. Kayang bumili. Nagnenegosyo kayo ng iPhone or whatever? Nagbebenta ba kayo ng computer? Kayang bumili ng mga Pinoy. Pagka sa Pilipinas kayo nagnegosyo, boom na boom, kikita kayo ng bilyones. Wow. Hindi niya maipagmalaking ganyan ang paninda niya dahil hindi naman ganyan ang Pinoy. Pag nagnegosyo sa Pilipinas, lugi ka. Okay, sa bureaucracy pa lang, sa mga nangingikil pa lang, lugi ka na. Sa logistics pa lang ng negosyo mo, lugi ka na lalo dahil ang lala ng traffic sa Pilipinas. Ang mahal ng kuryente, hindi pa naman reliable. Ang internet, ang hina, ang mahal. Diyos ko po, no? Yung binabayaran ko sa Pilipinas, mga kababayan, na halagang 2,500, 3,000 na internet, nababayaran ko lang dito ng 1,000 pesos worth. Mas mabilis pa nga eh. Tamo, walang buffering. Minsan lang sumablay. Sa Pilipinas, mayat maya pa ang brownout, ang tubig kalawangin. So, sino ang gaganahang magnegosyo sa Pilipinas niyan? Right? Ang lala pa ng krimen. Kaya si Ngiwi,
pinandidirihan at napapahiya ang Pilipinas. Kilala na nga tayong alipin abroad. Dahil tingnan mo, mga ate at kuya, ilagay natin yung sitwasyon natin sa mga pinupuntahan nating bansa. Kung kayo dyan sa Pilipinas, may mga dadating halimbawa mga taga-Africa, and then nag-a-apply ng trabaho, tas ang dami. Nag-a-apply na kasambahay natin. Okay? Baliktarin natin ang sitwasyon. Kunwari ang Pilipinas, ang pinupuntahan ng mga OFWs from other countries like halimbawa ng Africa, at sa atin nag-a-apply ng trabaho. Ano ang tingin natin sa bansa nila? Bakit pumupunta tong mga to dito? Bakit dito naghahanap ng trabaho? Mahirap ba bansa nila? Wala bang opportunities doon? Kung susweldohan ko to ng 5,000 monthly, ganyan na ba ang standards ngayon sa Pilipinas? 5,000 kasambahay? At ginrab nila yung trabaho. Sobrang hirap pala ng bansa nila. Kasi biro mo yun, lalayo sila sa bansa nila para pumunta ng Pilipinas at mangamuhan at mag-apply lang bilang kasambahay sa halagang 5,000 pesos monthly. Right? So yung reputasyon po ng Pilipinas abroad, hindi ko sa nilalahat kasi may mga professionals naman po abroad, di ba? May mga Pinoy naman na maganda ang trabaho, lalo na itong mga doctors, nurses, and whatnot. Pero yung mindset ng pupuntahan nating bansa, bakit dito kayo nag-a-apply? Wala bang trabaho sa inyo? Wala. Ano, kumusta ang ekonomiya nyo? Bakit kailangan yung mag-abroad? Malayo kayo sa pamilya nyo, tapos ang kinikita nyo, ipapadala nyo lahat. Ganon. O ipapadala nyo. Tapos nagtitipid kayo dito sa abroad. Parang ganon siguro yung tingin ng mga foreigners, lalo na ng mga Emirati, Arabo, whatever. Right? So, ganun na nga ang impression sa mga Pinoy na ang Pinoy ay nagsisipag-alisan sa Pilipinas para maghanap ng kapalaran abroad. Tapos yung leader pa parang toink. For sure nabalitaan nila yung nangyari sa Alam ng mga world leaders ito. Nabalita naman na sa Philippine media di ba, na may namatay na Pinoy na kasama ng butod. Tapos yun pa yung tariff pa, di ba, yung napala na tariff sa sa kay Trump. Was it in APEC? South Korea? Lahat zero tariff. Hindi bubuwisan kapag nagbenta sa US. Kapag tayo nagbenta sa US, bubuwisan pa ng 19%. Okay, makikinabang ang mga negosyante sa Pilipinas kasi may dagdag na 19%. Pero malulugi rin at the same time dahil baka hindi bumili kasi nga may patong pa. Makakabili ang mga taga-US ng produkto na hindi produkto ng Pilipinas kasi yung mga produkto na say galing Vietnam and Thailand, walang patong na buwis, mas mura nilang mabibili. So doon pa lang makikita ng mga leaders, tanga yata yung presidente ng Pilipinas. Bakit hindi niya niligawan si Trump at pinilit na i-zero tariff din ang importation nila? Exportation or whatever. Di ba dapat zero tariff? Katulad natin na pagbigyan tayo ni Trump, zero tariff. Ay ing-ing. Tapos nakita pa po sa picture ang isang, I think yung Prime Minister ng Malaysia na inaakay papalayo kay Ngiwi. Ay hindi Malaysia, Brunei, yung yung pumunta nga ng Pilipinas ng Southeast Asian Games, nakatabi ni Tatay Digong nung tinutugtog nung pumaparada yung mga athletes sa SEA Games noong 2019, tapos tinutugtog yung Manila na song, Manila. Di ba katabi ni PRRD yung Sultan ng Brunei? Sultan ba yun? Yeah, I think so. Inakay papalayo kay Ngiwi. Basahin ko lang yung post ni Mahal na Reyna, hinila si Brunei para ilayo kay Marcos, pinandidirihan ng presidente natin mga ating. Mababa na nga ang tingin sa atin abroad, hindi ko nilalahat, pero ganun po talaga, tanggapin natin sa hindi, okay? Na dumadayo tayo Ang nangyayari pa nga, parang karibal pa tayo sa workforce, right? Or sa manpower.
Kaya nga si Trump gusto niyang ibalik yung trabaho sa US ng mga call center na yan eh. Kasi karibal pa ang mga Pinoy sa trabaho. Mas mura ang bayad sa Pinoy. Karibal din tayo ng ibang lahi. Kasi mas mahal nga tayo eh. Mas gusto tayong i-hire ng ibang bansa dahil English speaking pa tayo. So kung ikaw man ay yaya or kasambahay ng isang mayamang pamilya abroad na hindi marunong or hindi magaling sa wikang Ingles, gugustuhin talaga halimbawa ng mga incheck, ng mga taga Hong Kong halimbawa, gugustuhin nila na Pinoy ang kanilang kasama sa bahay. Kasi yung anak nila libre na ang tutorial ng English. Oh, even in Thailand, in Vietnam, and wherever, Singapore. So, yeah. Ang baba na nga ng tingin sa atin, yung chance na nga lang natin na ma-appreciate tayo ng ibang lahi na employer natin abroad, okay, or amo natin abroad, yung chance na nga lang natin na ma-appreciate tayo yung may makilalang leader ang Pilipinas na matino, just like PRRD. Kasi during PRRD's time, proud tayo our president is Duterte. Oh, Duterte, Pacquiao. Di ba ganun-ganun sila? Noong mga panahon na si Pacquiao ay boxing legend lang at hindi senador. Nung naging senador na, parang hindi na tayo proud. Or hindi tayo naging proud nung inatake na si Pangulong Duterte, no? So, caught on cam rin po, katulad ni Ma'am Shi, na inilayo ang Sultan ng Brunei papalayo kay Marcos Jr. Okay? Basahin ko lang yung post ng Mahal na Reyna. Parang kailan lang and we miss President Duterte, there was a time when the Philippine president didn't have to chase attention, it followed him. Correct? Kasi si Tatay Digong noon talagang giliw na giliw yung ibang leaders, di ba? Pero nakikibalita rin syempre ibang world leaders. Syempre, kapag may mga bilateral meeting, kung sino yung kaharap mo, pwede ring maging impression mo. Halimbawa, yung babaeng Prime Minister ng Japan, bago na, right? Shoutout sa mga nasa Japan. Babae na yung Prime Minister nyo. So, halimbawa, yun, makikipag-meet kay Ngiwi. Ay, kakantsawan yun ng ibang leaders na, anong dahilan? Kayo may meeting. Si Ngiwi nga pala may, di ba? Ba't ka nakikipag-meet sa anis? Sa inutil. Tsaka sa kinamumuhian ng mga Pinoy. For sure, alam nila yan. Lalo't na balitang pinakulong si Tatay Digong. Alam nila yan. Okay? So, yun nga po, totoo yan. Panahon ni Tatay Digong, no? Ang pilit na dumidikit at kumakaibigan kay PRRD ay ang ibang mga presidente at mga, di ba, leaders ng ibang bansa ngayon parang iniiwasan si Ngiwi. Lord, pwede bang gawan mo na ng himala? Ayaw na namin magantay ng 2028. Ano ba ang dapat mangyari para matapos na ite? When Duterte attended summits, world leaders gravitated toward him. Oh, kita mo yan? They might not have agreed with his methods kasi nga daw very brutal yung war on drugs, but they respected the certainty in his voice and the clarity of his convictions. He spoke with the bluntness of a man who didn't rehearse approval ratings before taking a stand. At saka hindi nag-memorize si Tatay Digong. Si Ngiwi parang kumbaga, umaasa lang siya sa piniprepare na script bago siya makapagsalita. Ito nga ang pag-invite niya. Baka nga yung batikos niya sa China, may nag-prepare ng script na yun for him. Eng-eng. Diyos ko po, baka mamaya, ang dami pa namang survey ngayon, pili kayo, Ipis o si Marcos Jr., Bulate o si Marcos Jr. Pusuan ng Bulate kung mas gusto niya ang Bulate kaysa kay Marcos. Mas maraming pumuso sa Bulate. Feeling ko kahit na elementary graduate, kung may busilak lang nakalooban, no? Kahit hindi kilalang politiko, baka mas maging maayos pa ang Pilipinas kaysa sa isang to Okay lang sana kung palpak ka dahil hindi mo alam ang gagawin. Right? Pero kung palpak ka dahil ang alam mo ay kumamkam at mukhang nananalaytay naman sa ugat, dugo, laman, buto ng mga yan, right? Kilala naman sila sa ganyan. Gusto po, nabudol tayo mga ating. Never ever again nga kasi. Nakasulat na nga kasi sa libro, di pa tayo nakinig, di pa tayo natuto. Anyway, fast forward to today, the energy has flipped.
Instead of commanding the room, our president seems to drift in it. Scenes like this, yun nga, iniiwasan si Ngiwi, where neighboring leaders appear to rearrange the seating chart. Ay, ayaw umupo katabi si Ngiwi. Ano, ayaw maka-holding hands. Ate, ito yung nagpakulong. Siguro sabi ng Sultan ng Brunei, oh, this guy is the one who imprisoned my friend Duterte. Tumatakbo sa isip, no? Burn na. Ayan. To keep polite distance, say more than speeches ever could. This isn't about charm, it's about gravitas. Duterte may have been controversial, but he made people listen. Marcos, on the other hand, seems to make people look away. And international diplomacy, body language can scream what words try to hide. And right now, the message is painfully clear. Respect is earned, not inherited. Narinig mong iwi? Respect is earned, not inherited. Hindi porke kinilalang tatay mo noong araw ay namana mo na yun. Ibang tao ka, ikaw ang gagawa, okay, ng pangalan mo. And right now, sirang-sira ang pangalan mo. Sira na nga ang reputasyon nyo noon, akala namin ibabangon mo. Pero kung hindi mo alam ang iyong gagawin, Ngiwi, mag-resign ka na. Nakakahiya at ikinahihiya raw si Ngiwi. And again, mga kababayan, katulad niyan sabi ng mahal na Reyna, di ba? Yung body language daw can scream words, what words try to hide. Kasi sa communication, hindi lang about verbal ito, hindi lang about lumalabas sa bibig mo. Pag nagsalita ka sa unahan, hindi lang yung sinasabi mo ang nababasa ng nakikinig. Yung kilos mo, yung movement ng mata mo, yung hand gesture mo, even yung tone ng boses mo, lahat yun nagmamatter. Ako nga mga kababayan, kapag ayokong masira yung attention ko, kasi minsan conscious nga ako bakit parang okay, maganda yung sinasabi, pero ang kilos ng katawan iba, parang magalaw, hindi komportable, nababother ako. Ang ginagawa ko, pumipikit ako para nakikinig na lang ako. Kasi gusto kong namnamin yung sinasabi, kung deserve naman ng tao na mapakinggan yung sinasabi. Pero sa communication po, hindi lang about lumalabas sa bibig. Okay? Total package yun. Nakikita kung ang sinasabi mo ay sincere sa kilos mo. Sa volume, sa pitch, sa pacing ng pagsasalita mo, lahat yan nagmamatter. Kaya hindi man sabihin ng mga world leaders na ayaw namin kay Marcos Jr. Mahalata mo sa kilos na, inassist na. Halika, lumayo na tayo. Singiwi. Diyos ko po, naiwanan sa stage. Proud ba kayo na presidente niyo si Marcos Jr.? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.